Good morning mga gar. Biyahe na naman tayo kay Joyride. Ngayon ay araw ng linggo. Kamustahin natin ang pasok ng booking kung maganda ba kahit linggo. Pero eto na naman ang hassle na naman to mga gar. Ayun na naman ang ulad. So ngayon nag-open na tayo ng application natin kay Joyride. Prepare na tayo tumanggap ng booking. Puminit lang ng isang araw tapos umulan na naman ulit. Kawawa talaga motor natin pag laging umuulan. Napakadumi. Lang tayo doon sa lagi nating tinatambayan. Nag-aantay tayo ng booking. Sana mapasukan agad tayo. Pero expected na talaga natin na medyo matumal ang dating ng booking ngayon dahil linggo. Pero sige lang, matumal man yan o malakas, ang importante sinubukan natin. Alright, guard, dito muna tayo tumambay. Nandito sila, Paps. Paps, balita. Mahina. Linggo kasi. At sa kasamaang palad sa tagal naming paghihintay ni Paps ay hindi talaga kami pinasukan ng booking. Agad rin nagpaalam si Paps na lilipat na raw ng pwesto. At ang sabi ko naman, sige Paps, dito lang muna ako. At makalipas ang isang oras mahigit na paghihintay ng first booking, sa wakas pinasukan na rin tayo. At swerte dahil long ride agad ang binigay na first booking natin. From Bacoor to Taguig na may fare na 482 pesos. Na may layong 32 kilometers base sa data na inilabas ng mapa. At syempre hindi na rin tayo nagpatumpik-tumpik dahil sabik na rin tayo makabiyahe ng long ride. At agad na rin natin pinuntahan ang first pasahero natin. At makalipas lang ang ilang minuto ay agad nating narating itong pick up location ni Sir. At sakto dahil nag-aabang na rin pala si Sir sa atin. At automatic shower cap at helmet agad ang binigay natin kay Sir. Sabay paalam na, Sir, nagbablog ako, okay lang po ba isasama kita sa vlog? Sagot naman ni Sir, okay lang po kuya, walang problema. Sabay bigay na masigabong thumbs up si Sir. At ang sabi ko naman, maraming salamat po Sir, malaking bagay po para sa akin. At syempre dating gawi, inalalayan natin ang pasahero natin na makasakay para hindi siya ma-out of balance. At pagka-check ko lang saglit sa mapa ay agad na rin kaming umalis ni Sir. At dito na rin kami dumaan ni Sir sa C5 extension. At dahil nga araw ng linggo ngayon, talagang napakaluwag ng kalsada. At dahil nga maluwag ang kalsada, halos 40 minutes lang itinagal namin ni Sir sa kalsada at narating agad namin itong drop off location. Na agad rin nating inalalayan si Sir na makababa. Kaagad din natin tinulungan si Sir na tanggalin ang helmet. Kaagad rin inabot ni Sir ang bayad. Sabay sabi na okay na yan kuya, keep the change na lang po. 482 pesos lang ang fare ni Sir pero ginawa niya ng 500. May tip tayong 18 pesos. Maraming salamat po Sir. Shout out, mag-iingat po kayo palagi. At pagka-complete ng booking ay agad din tayong umalis. At gumilid lang tayo saglit dahil may tumawag sa atin. Shout out sa tropa kong si Denyo Villaganas na laging tumatawag habang naglalayag tayo sa kalsada at laging nagtatanong kung kamusta ang biyahe natin kay Joyride. At ang sabi ko naman, okay na okay lang pare ko. Makakabuhay ito ng 2 asawa. Charot. At ang sabi ko naman, mamaya ka na tumawag at ako'y maghahanap buhay pa. Kaya lang medyo may kakulitan itong tropa natin. At ang sabi ba naman ay pwede ka namang mag-drive habang nag-uusap tayo. Makalipas lang ang ilang minutong pag-uusap namin ng tropa ko ay agad na akong pinasukan ng second booking. Sabay sabi ko na may booking na ako, mamaya ka na tumawag ulit. At ang sabi niya, pwede mo namang sunduin habang nag-uusap tayo. Oh, aray ko. Wala na nga patumpik-tumpik ay agad ko nang inaksip ang booking. At bago ako umalis, sinilapit ko muna yung mukha ng tropa natin sa camera. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad natin narating itong pick up location ni Madam. Sabay double check na kung siya ba talaga ang pasahero natin. Na makumpirma ko na siya ang pasahero natin. Shower cap at helmet agad ang binigay natin kay Madam. Sabay paalam na Madam na nagbablog tayo, okay lang po ba isasama kita sa vlog ko? At ang sabi naman ni Madam, okay na okay lang po kuya. Agad din nating inalalayan si Madam na makasampas sa pagmalakasang motor natin para hindi siya ma-out of balance. At chinek ko lang saglit ang mapa at agad na rin kaming umalis. At ilang minuto lang ang nakalipas ay agad namin narating itong drop off location ni Madam. Agad din natin inalalayan ang pagbaba ni Madam. At pag complete ko ng booking ay agad din tayong pinasukan ng another booking na malapit lang din dito ang pick up location ng another pasahero natin. Kaagad din nating pinuntahan. Pagkarating ko nga dito sa pick up location ni Madam ay binigyan ko kagad siya ng shower cap at helmet. Ang sabi naman ni Madam, wag na shower cap kuya, helmet na lang. Sabay paalam na din na, Madam, nagbablog ako, okay lang po ba? At ang sabi naman ni Madam, okay lang po kuya. Pagkasampangan ni Madam ay agad kong chinik saglit ang mapa. At pagka-check ko nga ng mapa ay agad na rin kaming umalis ni Madam. At habang kami nasa biyahe ay nagsasuggest si Madam kung saan kami dadaan. Yung tipong mapapabilis ang biyahe namin. Makalipas nga ang ilang minutong paglalayag sa kalsada ay narating na natin itong drop off location ni Madam. Sabay inalalayan na rin natin ang pagbaba ni Madam. At ang sabi naman ni Madam sa atin ay 5 star ka sa akin kuya. Tinanong ko naman kay Madam kung bakit. At ang sabi naman ni Madam, ang galing mo kasi mag-drive. Tipong dahan-dahan lang hanggang ligtas na makarating sa paruroonan. At ang sabi ko naman, maraming salamat po Madam, mabuhay po. Dahil lumapad ng konti ang
tenga natin doon. Charot. At dahil linggo nga ngayon, nag-expect tayo na mahina ang pasok ng booking. Pero nagkamali tayo dahil sunod-sunod pala ang pasok ng booking. At ang gaganda pa ng booking na pumapasok sa atin. Kagaya ng another booking ngayon, long ride na naman. Nagaling dito sa SM Bikutan papuntang Marikina na may per na 361 pesos. Na may layong 25 kilometers at 51 minutes naman ang itatagal namin sa kalsada. Agad din naman natin pinuntahan ang another pasahero natin. Nag-note lang tayo dito saglit para legal tayo makapasok sa loob. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad nating narating itong pick up location ng another pasahero natin. At habang tinatawagan natin ang pasahero natin, tinatanong din tayo ni sir kung kumusta ba daw ang performance ng motor natin. Sabi ko naman okay na okay sir. Makalipas lang ilang minutong paghihintay, eto na bumaba na ang pasahero natin. Kaya shower cap agad at helmet ang binigay ko kay madam. At inalalayan na rin natin ang pagsampa ni madam sa pangmalakasang motor natin para hindi siya ma-out of balance. At ang matansya ko na okay na si madam ay agad kong piniga ang throttle sa takbong 40 kilometers per hour. Makalipas nga 40 minutes sa paglalayag sa kalsada ay agad naman natin narating itong drop application ni madam. Pagkaabot nga ni madam ng helmet, sabay paalam tayo na madam na nagbablog ako, okay lang po. At ang sabi naman ni madam, walang problema kuya. At GCash payment din pala si madam. Swerte talaga dahil wala pang 2 minuto na pag-complete natin ng booking ay agad din tayong pinasukan ng another booking. At dito lang din sa malapit ang pick up location na may layong 200 meters. Napapuntang Diliman, Quezon City naman ang drop off location. Na agad din naman natin narating itong drop off location ni madam. At sakto dahil nakaabang na rin pala si madam sa atin. Agad kong inabutan ng shower cap at helmet para makaalis na kami. At syempre sabay alalay na rin sa pagsampa ni madam. At sabay paalam na madam, nagbablog ako, okay lang po. At ang sabi naman ni madam, walang problema kuya. At dahil maluwag nga ang kalsada ay agad namin narating itong drop off location ni madam. Pag abot nga ni madam ng bayad ay agad kong ikinomplete ang booking. At hanggang sa inabot na tayo ng gabi sa daan. So paano ba yan mga gar? Hanggang dito na lang muna ang episode natin. Basta laging tandaan, always ride safe, keep safe, yan ang pinaka-importante. Peace out.